Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Risa Hontiveros, kaya daw tapatan at talunin si Vice President Sara Duterte sa 2028. Ayon yan kay Panfilo Lacson. Yung mga taong yan, ang hilig nilang magsalita ng mga imposible. Eh, baba ng survey ng ito ni Hontiveros. Tapos kaya daw tapatan. Eh, hindi nga matapatan yung survey eh. Ngayon pa lang eh. Magkaiba po kasi noong kay Pangulong Duterte. Ang baba rin po ng survey kay Pangulong Duterte. Noong umpisa, 3%, 4%. Sabi nila, bakit si Duterte? Ang baba lang naman ng survey niya noong umpisa. Pero, nung kasagsagan na ng eleksyon, kampanya, tumaas na. Hanggang sa nanalo. Pwede raw ganun ang mangyari kay Risa Hontiveros. Sabi ko, mali ata. Mali. Si Tatay Digong, nung panahon na yon hindi sikat. No? Hindi pa siya kilala. Kaya ganun lang yung survey niya. Si Risa Hontiveros, kilala na eh. Kilala na. Dapat maganda-ganda na yung survey sa kanya. Bakit si Lenny? 10% ang survey kay Lenny. Di ba? Kasi kilala na rin si Lenny. Si Risa Hontiveros kilala na rin. Dapat mataas-taas na yung survey sa kanya. Hindi mo siya pwedeng halimbawa, i-compare kay Tatay Digong nung panahon na yon. Hindi pa talaga siya kilala. Kaya ganun lang ang survey sa kanya. Kaya imposible po yung mga sinasabi nitong mga to. Mamaya po talakayin natin yan. Pag-usapan din natin, no, itong pahayag ng US. Corruption in PH, a major barrier to trade. Sampal po ito kay Bongbong Marcos. Oo yan. Sampalataya ka kay Trump sa Amerika. Pero ito, sinasampal ka sa kahihiyan. Tapos, laban kayo ng laban sa China. Ngayon, nanunuyo kayo sa China. Ganon din sa Iran. Paano ka pakikinggan ng Iran? Alyado ka ng Amerika. Yan yung mga bagay na hindi po nakita o ayaw tignan dahil may bigay siguro ang Amerika diyan kay Bongbong Marcos. May dollar eh. Kaya dinidemonize yung China at iba pang mga kalaban ng Amerika dahil sa ganon. Ngayon, pagdating sa ekonomiya, hindi naman natin mapakinabangan ng Amerika. 'Di ba? Namumroblema tayo sa langis. Anong tulong ng Amerika? Walang tulong. So, itong mga kampanya nila nakaraan kontra China, yan po ay bayad. Bayad po yan ng Amerika. At dito naman po, sa survey ng pahayag, ayan, itong House of Representatives nakakuha ng pinakamababang tiwala sa taong bayan ayon sa survey. Ibig sabihin, talagang ayaw ma-impeach ng taong bayan si VP Sara. Kasi yan yung ginagawa nila. Ini-impeach nila eh. Hindi po nagustuhan ng taong bayan. Kaya ayan, lumabas sa survey. Nakakuha ng pinakamababa yung mga pinaggagawa nila sa House of Representatives. At iba pang mga bagay siguro, no? Nako, ito palang congressman / contractor na putulan daw ng paa. Di umano, ayon kay Maharlika. Ewan natin, baka pinadalan ng information ng puting ahas si Maharlika, kaya, ayan, binlag niya, kinontent niya itong si congressman. Yan po yung recently na aksidente sa motorsiklo. Putol na raw ang paa. Okay, bago tayo mag-umpisa, ini-invite ko po kayo na mag-like dito po sa video ito at syempre huwag kalilimutang mag-subscribe. Ngayon lang po tayo nakapag-vlog dahil na-hospital po ako. Ayan, i-share ko na lang yung isang picture. Nag-selfie ako dyan. Siguro, mamaya, sa bandang huli, pag naalala ko, ikwento ko kung ano nangyari. Pero sa ngayon, okay na po tayo. Maayos na po. At thank you sa Panginoon. Okay na yung health natin.
Mamaya siguro, pag hindi ko nakalimutan, ikwento ko yung nangyari sa akin. So, dito po, ayon kay Ping Lacson, kayang tapatan daw at posibleng talunin ni Risa Hontiveros si Sara Duterte sa 2028. What? Ayan sabi ni Lacson hindi lang ito laban ng pangalan, laban ito ng estilo ng pamumuno. Estilo? Anong estilong, ano magandang estilo ni Risa Hontiveros sa pamumuno? Si Hontiveros, advokasya at reforma. Si Duterte, karanasan at malakas na suporta. Ngayon ikaw, anong klaseng leader ang kailangan ng bansa? Okay. Si Risa Hontiveros po, two-timer na siya pang second term niya na ito. So, nagsilbi na po siya ng 12 years. Kasi, one term sa Senado is 6 years. Two consecutive term na si Risa. Kaya dalawang 6, 12 years po. 12 years na po siyang naging senador. At hindi na po siya pwedeng tumakbo pa sa 2028 bilang senador. Yung iba ang ginagawa, tumatakbo ng congressman, naggo-governor, nagme-mayor. Kagaya ni Chis Escudero, tumakbo siya ng governor sa Sorsogon. Nanalo naman, after 3 years ng pagiging governor, bumalik siya sa Senado. So, ganon, magpapahinga ka muna bago ka ulit pwedeng tumakbo sa pagiging senador. Kagaya ng ginagawa ni Soto hanggang ngayon, senador pa rin. Pero, nakita na natin yung kulay ni Soto. So, ganyan po. Mukhang ayaw naman tumakbo ni Risa Hontiveros bilang mayor, bilang congressman, bilang governor. Siguro, parang nag-iisip din siya na baka hindi siya manalo. At malamang hindi talaga siya mananalo. Dahil wala naman siyang wala naman siyang maipapagmalaki na ano nagawa niya. Wala rin siyang experience sa local government. Wala rin So, may tulog. Kumbaga, may tulog. Kaya takot siyang tumakbo sa lokal. Ngayon, it's either vice president or president ang kanyang tinitignan sa ngayon. No? Kung ikaw itatakbo ng vice president, bakit vice president? Bakit hindi pa president? Yan yung mga katanungan sa isip niya Hindi pa natin alam talaga. Pero, pumupostura na si Hontiveros. Andyan, nagtatabas nga ng damo Gamit itak. Hindi na maitak ang gamit sa damo. Di ba? Yung kampit yung anong tawag doon, yung karet. Yun ang pantabas ng damo At nangingisda na. Excuse me, may sakit pa rin talaga. Kitang-kita natin yung paggamit, no? Para lang sa boto. Paggamit sa mga magsasaka, mangingisda. Yan yung estilo rin ni Kiko Pangilinan. Kunyari advokasya sa mga mangingisda at magsasaka. Pero sa election lang naaalala. Kapag nakaupo na, ayan, wala namang ginagawa. Magpapahayag lang tungkol sa mangingisda, magsasaka. Kunyari may nagawa. Wala pa rin nagagawa yung mga yan. Wala. At ano ang may pagmamalaki sa mga kababayan natin na accomplishment niya? Wala rin po akong matandaan na mayroon siyang ginawa. Meron siyang ginawa mga investigasyon na binabayaran niya ng 1 million para ituro yung mga gusto nilang maipakulong kagaya ni Kibuloy. Yan yung mga tumatak sa kanya. Yung tanim witness, tanim ebidensya. Kaya hindi nila mabubura yan sa taong bayan. So, paano nasabi na kayang talunin ni Risa Hontiveros si VP Sara?
Eh wala naman siyang maipapakitang accomplishment. Unlike po kay VP Sara, nung mayor, marami talagang nagawa hanggang sa pagiging vice president, na andon po yung mga nagawa sa Facebook ng Office of the Vice President. Tignan nyo po, i-check nyo yung mga nagawa. Libo-libo po ang natulungan. Ngayon, dito sa mga Facebook, saksama mo na si Lacson. Anong mga post? O, basahin nyo kasi. Basahin yung mga post nila. Ganon din si Hontiveros. Walang report na accomplishment. Ito nagawa ko. Wala. Baka may mga pangarap. Ayan. Pangarap. Ito yung mga platapormang gusto kong gawin. 12 years na sa Senado. Wala siya maipagmalaki kung ano nagawa. Parang ngayon, no? Si Bongbong Marcos. Tinanong si Auntie Claire tungkol po sa legasiya ni Bongbong Marcos na kailangan daw maipagpatuloy. Ano po yung ipagpapatuloy? Ano po yung legasiya ni Bongbong Marcos? Pinapatukoy ng media. Ang sagot ni Auntie Claire, yung mga proyekto. At kagaya nito, yung ginagawa ng presidente sa langis, sa krisis sa langis. Wala pang ang accomplishment eh. Puro negotiation daw. Balita lang yun. Eh nandoon ngayon sa Ilocos, nagbabakasyon. Wala namang accomplishment, wala namang legacy. Walang maisagot, pinagtatawanan, ginagawang memes itong si Auntie Claire. Kaya itong si Risa Hontiveros, malakas ang loob niya. Malakas ang loob niya, oo. Pwede siyang tumakbo. Pwedeng tumakbo sa pagiging president sa 2028. At parang kumpiyansa siya na mananalo. Bakit? Ang factor dito ay yung nakaupo sa COMELEC mukhang pera. Member ng Maleta Gang. Yan po ang paplanuhin niyan tiyak. O yan yung plano niyan tiyak. Dadaanin sa daya. Yun pwede siyang manalo. Kaya pinapakalat niya ngayon na kaya kong talunin si Vice President. Kapag natuloy na yung kanyang pagtakbo at nadaya nga, ibig sabihin, ayan, kaya ko talaga, napatunayan ko, kaya kong talunin. So pinapakalat na nila yan na kayang talunin, tapatan ni Risa Hontiveros si VP Sara. Dahil masaklap hanggang 2029 pa pala itong si George Garcia. Mayroon po akong nasagap na balita. Hanggang 2029 pa pala ang term ni George Garcia. At ito po ay, yung termino na yan ay, anong tawag nito? Yung, parang nakalak yung termino niya. Yung hindi mo siya pwedeng alisin unless na i-impeach. Impeachable official kasi itong ang COMELEC, no? Impeachable official yan. Kasi mga independent, kagaya ng ombudsman, independent yan. Mga impeachable official yan. Kumbaga yung termino nila nakalak, no? Hindi mo pwedeng patalsikin ng ganun-ganun lang. Yun po ang nasagap nating balita hanggang 2029. Nang hinayang nga ako nanlata nga ako. Kala ko before 2028 matatapos na yung. Pero ganun din kung sakaling before 2028 natapos ang karir niya, mag-a-appoint lang din si Bongbong Marcos. Si Bongbong pa rin ang mag-a-appoint eh. At syempre ang i-a-appoint niyan mukhang pera rin. Mukhang maleta rin na pwede mong bayaran para hilingin kung ano yung mga gusto mo, kung sino yung gusto mong ipanalo. Kasi kapag matino ang nilagay niya dyan, hindi tatanggap ng bayad ng suhol, di ba? Matino kailangan mukhang pera rin ang ilagay mo. So ganun pa rin kahit hindi po
matapos o kahit matapos ang termino ni George Garcia bago mag 2020, ganun din mag-a-appoint lang din ng corrupt na official na tao si Bongbong Marcos dyan sa COMELEC. So wala rin. Parang ang nakaupo lang din ay si George Garcia. Doon medyo medyo malakas ang loob ni Risa Hontiveros dahil corrupt. Magnanakaw ang nakaupo sa COMELEC. Marami na pong instances, maraming pangyayari na imposible. Imposible yung natalo na ipaupo niya. Because of corruption po yun. May lagay po kasi yun. At dito nga, sa pahayag ng US, ibig sabihin, ang corruption sa Pilipinas talagang laganap, malawak, sa lahat halos ng ahensya ng gobyerno. Dahil ito pong trading ng iba't ibang bansa, kumikita po dyan unang-una yung Bureau of Customs. Tapos yung red tape, yung mga lagay-lagay kung saan-saan mga permit, kung ano-ano yan. At pag foreigner, dollar ang presyo ng mga yan. Yung mga nanghuhut-hut, nangingikil sa mga mga nag-a-apply ng mga requirements ng pagninegosyo. Kapag foreigner, dollar po ang presyo ng mga yan. Opo. Yung sa munisipyo lang mayroong yung Pinay, may asawang foreigner, nagpakasal na sila So, kumbaga, magre-rehistro, dalakarin nila yung papeles nila sa yung marriage contract nila sa munisipyo. Dollar din po ang singil ng mga fixer. Yung fixer, tagaron din sa munisipyo. Opo, hindi bumaba ng $100 Pataas ang singil ganyan po, pag foreigner, dollar din ang singil nila. Kaya ito, ipinahayag ng US bilang sampal kay Bongbong Marcos. US nagsasabi. Alam nga namang sabihin fake news. Di, sabihin nyo sa US Embassy, hoy, nagpapalabas kayo ng fake news. Ibig po sabihin nito, Ate Claire, yung government o gobyerno ni Marcos, corrupt talaga. Yan yung gusto nating palabasin. At hindi nyo yan pwedeng itanggi. At dito naman, mayroong sinabi si Ridon na nagtitiwala na raw. Kailan lang yon? Nagtitiwala na yung taong bayan sa House of Representatives. O ayan, pahayag, survey. O sabi, nakakuha ng pinakamababang tiwala sa taong bayan ayon sa survey. Halos 9 sa 10 Pilipino ang nagsabi na hindi sila nagtitiwala sa House of Representatives ayon sa survey na isinagawa ng Publicus Asia sa kanilang 2026 pahayag first quarter survey. Ayon sa nasabing survey, 13% lamang ang umano ng mga Pilipinong nagsasabing tiwala. Buti nga, nakakuha pa kayo ng 13% sa ginagawa nyong panggigipit kay BP Sara. Pero itong 13% na to, alam natin kung sino-sino ang mga to. Ayan yung mga nasasangkot sa illegal drugs, illegal gambling, illegal smuggling, illegal importing, hoarding, yung mga nasasangkot sa kidnapping, at mga addictus. Ayan yung mga 30%. Higit sa lahat, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Baka na i-survey ng Publicus Asia ng pahayag taga-gobyerno na corrupt. Siyempre, galit sa mga Duterte yan. Yan lang naman yung mga galit sa Duterte. Yung 13% na ang mga gawa ay puro illegal. Malamang yan yun. No? Mga Pilipino nagsabing tiwala sa House of Representatives habang 23% lamang ang nagsabi na aprobado nila ang ginagawang trabaho ng Kamara. So yung trust, 13%, and yung approve,
is 23%. Okay, bagsak po yan. Congressman Redon. Kaya itong ginagawa nyo sa House of Representatives na impeachment proceedings na ginagawa nyo, hindi approved sa taong bayan, bagsak. Lalong-lalo na kayo, hindi kayo approved sa taong bayan. At etong ang nakarma raw ayon kay Maharlika, itong congressman slash contractor, na aksidente po ito 2 weeks ago sa motorsiklo, itong congressman na ito sa Surigao del Sur yata yan, o basta parang ganun, parang lugar ng Surigao. At ito ay dinala sa hospital ayon sa balita, na i-vlog ko to eh. At matapos maanuhan ng paunang lunas, sinakay sa helicopter papuntang Maynila. 2 weeks ago po yun, na aksidente sa motor, bumanggayan sa poste dahil na out of control, sumalpok sa poste. Yung motor niya trike, 3 gulong, 2 gulong sa parang basta 2 gulong sa likod, isa sa harap. Ganun yung motor na sinasakyan niya. Trike tawag doon. Yun, bumangga sa poste. At isinugod nga ng helicopter sa Maynila. At ito, after 2 weeks, putol na raw ang paa. Hindi ko alam kung isa o 2 ang putol. At wala pa po naman itong confirmation. Kasi dapat manggaling ang confirmation sa pamilya. O kaya dun sa congressman mismo. Ito po, isa po itong nanggipit ng bastos, nagpahiya ng api sa Vice President nung kasagsagan ng Quadcom na yan. At ito rin po yung mga nanggipit sa mga vlogger. Kasama rin po itong congressman na to. Maputi po ito maputi ang buhok. At nabalita din po ito sa bilyonaryo na yung garahe niya, ang laman 10 luxury car. Mga pinagnanakaw po, galing sa nakaw sa taong bayan, yung kanyang yaman. Worth billion po yung kanyang garahe. Nabalita yan ng bilyonaryo. Saksakan ng corrupt, pagnanakaw ang mga ginagawa po nito. Biruin mo, congressman ka na, contractor ka pa. Siyempre, kung ikaw ay congressman, ipapabor mo yung proyekto sa business mo. Sa construction business mo. So, mayroon ng, anong tawag doon? Mayroon ng interest, conflict interest. Kaya, puro corrupt. Puro corrupt po yung mga pinaggagawa niyan. At sabi ni Maharlika, gaba na yan. Karma na yan. Kaya ang tawag niya, Karma News. Tongresista sa Huwad Committee, Wadcom, naputol di umano ang paa. Kilala nyo na ba? Abangan sa live. Nag-live na kanina si Maharlika. At yan nga yung congressman na maputi ang buhok, taga Surigao. Kilala nyo na yan. Yung isang namatay na congressman, si Ako, maputi rin yata yung buhok nun no? Ito naman, naputulan. Karma na po yan. Okay, hanggang dito lamang po. Hindi pa tayo pala fully magaling. Hoy, sige nga, kwento ko nga yung nangyari sa akin. Ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog kasi yun nga, na sinugod ko yung sarili ko sa ospital. Ako lang mag-isa, nagmotor lang ako, punta ko ospital. Kasi pagising ko, ang sakit-sakit ng likod ko sa bandang gitna. Sakit. Pasok ako ng trabaho, pumasok pa ako ng tanghali na, masakit pa rin. Nung hapon na, umabot na ng hapon, masakit pa rin. Diretso na ako ng ospital.
in-x-ray ako, maraming ginawang test. At thanks God naman, wala silang nakita sa x-ray. Sabi sa akin ng doktora, yung doktora ko parang ano eh, batang-bata eh. Bata pa po yung doktora ko. Parang, siyempre wala akong tiwala. Ang bata naman ito. Parang wala pang alam yata ito. Eh, napagaling naman niya ako. At natuwa ako, wala doon nakita sa x-ray. Ibig sabihin, kasi papunta pa lang ako, nagmumotor ako. Ano kaya ito? Baka merong malubha na ano. Ganun na yung isip mo eh. Buti na lang, nung lumabas yung resulta ng x-ray, wala naman nakita sa ano, sabi sa akin. Wala naman kaming nakita sa x-ray mo. Ito raw ay more on muscle pain. Ayan, muscle pain. Sumakit yun. Kasi, hindi po ako full-time vlogger talaga eh. Meron po akong everyday obligation doon sa maliit naming negosyo. Everyday po yun. Meron din naman akong pahinga, may pumapalit sa akin. So, yung everyday obligation na yon, napapagod din ako ron. Nagbubuhat-buhat din po ako doon. Ano lang naman yon, punta ako ng umaga ron, mga alas 9, tapos na ako. Ayun, nakakapagpahinga pa ako sa tanghali, o minsan nagbablog ako, minsan natutulog, minsan sa hapon na yung pagbablog ko. Kaya hindi po ako full time sa pagbablog. At syempre, kapag may mga ibang emergency sa trabaho, kailangan kong puntahan yon. So kahit gusto mong mag-vlog, hindi ka makakapag-vlog. Pero pwede naman akong mag-vlog habang nasa sasakyan. Minsan ginagawa ko yon. Kaya lang, yung sasakyan ko maingay. Pag binuksan mo aircon, lalong maingay. L300 po kasi yun. Hindi kagaya sa kotse, kalmado po yung makina, kalmado rin yung aircon. Dun maganda mag-vlog. Dun sa sasakyan ko, ang ingay, paano ka makakapag-vlog ng maayos? Hindi maganda yung magiging coverage. Pero minsan, sinusubukan ko, di ba? Nagbablog tayo sa sasakyan, kahit nasa labas. So, ang ginawa sa akin, binigyan po ako ng reseta for 3 days. Ayun, naiinom ko naman. At nawala na yung sakit ko sa likod. At pinagbawalan pala akong magbuhat ng mabigat. No? Ayun. Pero, kahit nawala na yung sakit po sa bulsa, yun yun talaga ang hindi mawala-wala. Kumbaga, konti lang yung ginawa sa iyo, ito na yung bill, ito na yun. Ang mahal naman. Mapapaganon ka. Konti lang yung ginawa sa iyo, X-ray, ano pa ba? Turok. Tas ganun na agad yung bill mo, no? Na imbis na pwede mong pang-grocery, pambayad na sa kuryente, tubig. May isang sakong bigas ka na, makabili ka na ng tangke ng gasol. Yung mga pangangailangan, imbis na doon mapunta, napunta kay ospital. Matatawag na malas ng konti, pero swerte pa rin, walang nakita sa akin. Walang findings na malubha. Yun, okay na ako ron. Di bale, sabi ko, okay na. At least nalaman ko, wala akong tama, no, na malubha. Pasalamat na sa Diyos. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you pa next time. Bye-bye.